So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise no, medyo malakas na po talaga yung saltik sa utak ni Bato. So sa hindi lang po nakakaalam, sa Lunes po kasi ay magkakaroon po ng Senate hearing regarding po yan sa EGK sa Tokhang sa Senate. At pupunta po si Bato at si Digong, sabi niya, sasabi nila. So alam nyo, ang yabang talaga nito ni Bato. So ang sabi ni Bato na lalabas at lalabas daw po yung katotohanan sa Senate hearing. So hindi ko talaga alam kung anong klaseng katotohanan yung sinasabi ni Bato, pero ang alam natin katotohanan, maraming namatay. At karamihan po ng mga namatay dito ay hindi po mga pusher, hindi po mga gumagamit, marami pong namatay dito ang inosente. So ayun po ang katotohanan. Hindi ko po alam kung paano po i-justify ni Bato yung kalokohan niya. And actually mga ka-Streetwise, ito may papakita kong picture sa inyo. So nai-post niya ito kahapon, kaninang madaling araw. Okay, ito. Sa Facebook ito ni Bato, di ba? Dinner pag may time. Isipin niyo no, nakakakain pa kayo ng maayos. Samantalang 30,000 yung pinapatay ninyo. So andito si Digong, si Hanelet, si Pantalon Alvarez. So sa Davao malamang to, no. Si Bato at saka isang kalbo sa likod, no. May photo bomber. Okay. So nagmukha tuloy silang itlog na inahit. De joke lang. So ngayon ito panoorin natin tong interview ni Bato de la Rosa at dito niya pinagmalaki yung kanyang katangahan. Hindi, para hindi na ako maingay, panoorin natin to, no? And then gawan natin ng reaction. Okay? Sige, ito. Sige. Game. Lang of the hearing on Monday, sinabi ni Senator Coco na yung mga iimbitahin aside from former President Duterte is yung mga nagsalita na sa Quadcom like sila Garma, Kerwin Espinosa. Sir, how do you intend, sir, to face this hearing knowing na yung mga haharap doon ay yung mga nagdidiin po sa inyo, sir? Yes, simple lang. We want to establish the truth. Mahirap yung puro kasinungalingan. Klaruhin natin. And you just observe what's going to transpire on Monday. How are you preparing for this hearing, sir? Because it's not your ordinary hearing because this time nga, sir, yun po, nababanggit yung pangalan nyo. Usually naman, sir, sa mga hearings, kayo yung nagtatanong. But this time, there may be times na kayo po yung matatanong, sir. Yes, I don't need to prepare. The truth is, andyan naman yung truth, hindi mo mapapalitan. Okay, so putulin ko muna dito, no, saglit lang, no. So sabi ni Bato, hindi niya naman daw kailangan mag-prepare dyan po sa Senate hearing. So kumpiyansa siya. So ewan ko lang, no, kung magiging moro-moro lang itong Senate hearing ni Coco Pimentel sa Lunes. So ngayon, na pinagmamalaki ni Bato, andyan naman daw yung katotohanan, kaya hindi na kailangan na mag-prepare or paghandaan niya to. So ngayon, ang alam ko kasing katotohanan ba to, ito. Kahit anong klaseng justification ninyo, hindi nyo kayang i-justify kung ba't nyo ginawa ito. You know, how many people have been killed in Rodrigo Duterte drug war? War on drugs. So base po, ito kita nyo kompleto to, may graph to eh. Ayan no, may graph yan. So dito, base po sa ICC, sinasabi ng ICC 30,000. So, sabi naman ng UN, United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights, 8,000. Okay, so may the Armed Conflict Location and Event Data Project, 7,000. So yan, so ito yung katotohanan ba to? So, teka, lakihan natin, no? Baka hindi nyo pala makita. Yan. So ito yung katotohanan na sinasabi mo. Kasi ito, dokumentado ito. So yung katotohanan na sinasabi mo, ito yon. At saka, ang tanong dito, paano ka na-promote from regional chief to PNP chief? Kaya ka nga naging aso ni Digong eh. Kasi ang taas, ang laki ng nilaktawan mo para maging PNP chief ka eh. So ngayon mga kababayan, may isa pa akong nakita ditong article eh. At ito medyo alarming ito, no? Okay. Sana makita rin ito, no, ng Senado at ng Quadcom. So ito, nakita ko to sa Philstar. Sabi dito, no, are there 4 million drug addicts in the Philippines? So sabi dito, okay,
Sabi ni Digong teka lakihan natin para makita nyo. Yan. So sabi dito, wait lang, okay. In his speeches, Rodrigo Duterte has repeatedly claimed that there are 4 million drug addicts in the Philippines as he explained the rationale behind the war on drugs. Di ba? Newslab reported that there is scant evidence backing the president estimates drug prevalence has increased from 3 million in 2014 to 4 million in 2016. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano katarantado ito. Noong 2016 mga ka-streetwise, yung populasyon po ng Pilipinas noon, I think nasa 112 million ata kung hindi ako nagkakamali. So sa 112 million, kung meron kang 4 na milyon na addict, so hindi tayo narco-politics. Ang layo pa natin sa narco-politics kasi wala pa tayo sa 1%. Wala pa nga tayo sa Wala pa, di ba? Kasi kung 112 yung populasyon nung Pilipino sa buong mundo sa Pilipinas, sa buong mundo, ang gulo ko, no? Kung 12 million ang populasyon ng Pilipinas noong 2012, so ang 10% nun is 12 million. Tama, no? 12 million. 12 million. Tama, 10% 12 million. Tapos 50% nun 6 million. 5% 6 million. Okay. So ngayon, ang pumapalo dito, at least mga 2% lang, no? 2 to 3% lang ng Pilipino ang addict. So, ibig sabihin nun, sa 100 tao, merong 2 addict. So, dapat dito kasi mga kababayan, pinaparehab, hindi pinapapatay. Ang layo kasi pag sinabi mong narco-politics, dapat kasi at least 30% pataas yung gumagamit na droga sa isang bansa, no? Pero ito, ano lang to, 2% lang ito. Sabi ni Digong yan, Pero may nabasa po ako dati, 1.6 million lang. Okay, di ba? Ako lang, sige, tulingan natin, sumasakit ang ulo. So ito yung katotohanan ba to? Sige, continue natin, sige. Gulo? The truth. I know the truth. Kaya hindi na ako pwedeng gawan-gawan ng istorya na kung ano-anong aligasyon na sasabi nila. Kailangan malaman natin yung katotohanan. And I'm not going to harass them. I'm not going to use my power as a member of that committee. I will just establish ko lang talaga yung katotohanan. Okay, sige nga. Totoo ba yon? Okay Alam niyo, pag uminit ang ulo ni Bato, ang mangyayari nito, magpapakontempt ito. Kunwari, pag tinanong si Kerwin Espinosa, tapos sinabi ni Kerwin Espinosa na, hindi, kinausap mo talaga ako, sigurado ako, ipapakontempt ito. Ewan ko lang sinungaling ka talaga ba to Base sa history kung paano ka mag-conduct ng hearing, sinungaling ka Pag umiinit ang ulo mo, nagko-contempt ka kaagad So Kerwin, handa mo na yung sarili mo, mako-contempt ka dito. Sir, how? Are we expecting many questions coming from you, sir? Yeah, just observe sa Monday. Tingnan natin kung anong obserbahan lang niyo kung anong mangyari sa Monday. Basta I am here to establish the truth. Sir, sorry just to dig deeper. Ano to, sir? May prepared statements kayo bago kayo magtanong para mailatag nyo rin, sir, yung side nyo kasi hindi kayo nakakasagot dun sa Quadcom, sir That will go as the hearing progresses. That's the opportunity for me to establish kung anong dapat kong i-establish. Opening statement, normal. Meron opening statement, then afterwards, then doon na sa pagtatanong. And I am also offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime they want. Talaga, sir, open kayo dyan, sir, na matanong kayo. Open ako. Open ako. You will not feel offended pag tinanong kayo ng kapwa niyo, Senador? No. I won't feel offended. Because kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend.
dapat lang itanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification lahat-lahat ng mga doubts nila. Kumpiyansa ka, sir, na yung hearing sa Monday, yun yung magbubukas ng katotohanan, may lalabas at least yung side ninyo after everything that has been revealed in the Quadcom, sir. Kumpiyansa kayo? Very confident. I'm very confident. Sir, isa na lang. Very confident. Mainit pa ba ulo mo kay Kerwin Espinosa? Sabi mo kasi, sir, susuntokin mo pag nakita mo, diba? Hindi ko nasuntokin. Pwede pa yung suntokin. Dala lang yun ng init ng ulo. Dala lang yun ng init ng ulo. Instant reaction yun. That's normal. Tao lang tayo na nagagalit. Pero when it comes to formal hearing, even my presence, if it can intimidate him, I will magmimilo down ako sa aking presensya diyan sa hearing para hindi siya ma-intimidate. Sir, last on my part, how are we expecting, sir, yung demeanor pagdating ni, sure na ba na darating si Pangulong Duterte po sa Monday? Well, as far as I'm concerned, alam ko mag-attend siya. Mag-attend siya. So, paano yun, sir? Will you be by his side? Paano, sir? Paano yun? How can you... Nung nakaraang araw, sabi niya, pupunta si Digong. Ngayon, parang malabo na ata sinasabi ni Bato. Sure, sir, na marirespeto siya, he will be given the ample respect that he deserves naman po. I expect that from my colleagues. I expect that due respect shall be accorded to him. Kilala ko yung aking mga kasamahan. Hindi man ito mga bastos na mamimimersonal yung kasamahan ko. They are gentlemen. Alam ko yung kanilang pagkatao. Somehow, they will respect the former president. Hi, Sir Mab po. Sir, isang question lang po. Sir, wala naman pong health concerns kay President Duterte. Okay naman po siya to attend the hearing on Monday? Mukhang okay naman. Okay naman. Kung nag-usap kami, okay man. Ilang araw pa yun nag-usap kami. Siguro mga 3 days ago, 4 days ago. Nag-usap kami. Okay man siya. Wala mang problema. Sir, anong napag-usapan po ninyo? Kung ano pong pwede nyo ma-share? Tinanong ko lang siya kung he is willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino mag-preside dyan. Sabi ko, hindi yan yung for delicate. Teka lang, no? Teka lang, may naalala tuloy ako. Wait. So, ito lang, no? Medyo nagtataka lang talaga ako. Kung sinasabi ni Bato na pupunta si Digong sa Senate sa October 28, so bakit hindi siya pumunta sa Quadcom noong nakaraang araw? Kasi ito pakita ko sa inyo, no. Malamang alam niyo na to pero conflicting kasi. So ito yung sulat ni ito yung sulat nung abogado ni Digong. So yung reason kung bakit hindi nakapunta sa Quadcom si Duterte noong nakaraang araw kasi nga daw masama daw po pakiramdam. So sabi niya dito, no. Okay, attention, Senator Robert Ace Barbers, di ba? I write on behalf of my client Rodrigo Duterte, the former president of the Republic of the Philippines, on Sunday, October 20, 2024, that my client received the letter dated October 18, inviting him to attend the public hearing to be conducted by the Joint Committee. So sabi dito, no, unfortunately, despite his keen intention to attend, my client respectfully manifest that he cannot attend on the public hearing set on October 22, 2024, aside from short notice given him. My client just arrived in Davao from Metro Manila last October 17. Considering his advanced age and the several engagement. Okay? He had to attend. He currently not feeling well and is in need of much rest. So, hence my client respectfully request to defer his appearances before the Honorable Committee scheduled tomorrow. Rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on the same other available date, preferably after November 1, 2024. So sabi ni Digong dito sa letter na to,
masama pakiramdam niya, marami siyang engagement. So, pwede siyang umattend sa Quadcom pagkatapos ng November 1. So, ayun lang yung availability ni Digong. November 1 after. Pero, sa October 28, may oras siya para pumunta. Sabi ko sa inyo, sinto-sinto talaga itong mga to eh. Nakuha niyo yung point, mga kababayan. Di ba? Hindi daw siya pwede dahil masama daw pakiramdam niya at marami siyang engagement, hindi daw siya pwede. So, pwede siya after November 1. Pero October 28, pupunta siya sa Senado. I doubt, mga kababayan, ako naniniwala kung hindi pupunta si Digong. I doubt. Oo. Kaya continue, sige. Pina-assign ni SP sa committee ko, although sa akin dapat mapunta yan dahil drugs yan eh. Dapat mapunta sa akin, pero doon kay Coco Pimentel yan mapunta, Committee on Justice, or kay Pia Cayetano sa Committee on Blue Ribbon Committee. Sabi niya, whoever is handling that investigation, I will face anybody. Sir, ano po yung inaasahan nyo lang na magiging iba dito po sa magiging hearing ng Senate sa Quadcom, particularly po sa kaso ninyong tatlo nila, SBG and President Duterte po? Ang kakaiba dyan, yun lang, member of the panel is also at the same time a resource person. Ako mismo. Yung pagkakaiba dito, yung mga inaakusahan, sila rin mismo yung mag-iimbestiga. Ayun ang pagkakaiba dito. I am a member of the panel, but I am also open to questions coming from my colleagues as a resource person. Dahil nababanggit ang pangalan ko eh. So I am opening up myself to be questioned, to be interpolated by my colleagues. Sir, last na lang po sa akin. Nabanggit po ba ni Presidente kung sino-sino pong makakasama niya pagpunta po sa Senate? Wala siyang nabanggit. Okay. Thank you, sir. Si Amor na po. Go ahead, Sige, Imor. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hello Imor. po, sir. Good morning Yeah, Imor. po. Imor. Opo. Morning. Sir, tanong ko lang po, kailan po ninyo huling nakausap si former President Duterte? Kasi yung lawyer po niya, ang sabi sa House, after November 1 pa siya pwedeng pumunta sa hearing ng House. Yung pumunta ko na, nag-usap kami, anong araw ba yun? Sandali last week. Late last week, sir? Late last week. Siguro, So, ibig sabihin pala yung picture kanina na magkasama silang kumakain, matagal na pala yon. Okay. Bakit mo pa pinost? Matagal na pala yun. Sabado pa yan, sandali. Kailan pa ako nandito sa Davao? Nasisigi kasi ako ikot eh. Ikot ako ng ikot. Kaya, last week lang. Last week, mga Thursday, Friday. Baka ganon, sandali. Sabado last week or Friday. So, sir, parang after nung masabi na nung lawyer dun sa House, I think Thursday po yun, if I'm not mistaken. So, sure pa din po na yung attendance ni former President on Monday. Yes, sure ako. Mag-attend siya. Sure ako. Opo. Ayan sabi mo yan sure na attend Sabi mo yan And sir, tanong ko lang din po, sabi po kasi ni Congressman Dan Fernandez, would like to get your comment lang po. Sabi niya, ang burden daw po ngayon ay nasa inyo to prove that you are innocent or to defend yourself. Kasi nagsalita na daw po sina si Espinido. Your comment on that, sir? Well, that's how he sees it. Then, wala akong problema. I can defend myself in any forum. Wala akong problema. With all honesty, hindi ako nag-prepare, hindi ko naghahanda kung anong itatanong, anong sasabihin ko. Basta, when you are telling the truth, everything will come out naturally. Sir,
soundbite lang po dun sa mga calls. I know na sinabi nyo na po nung una na hindi kayo mag-i-indefinite leave kasi gusto nyong mapalabas yung katotohanan dun sa hearing, sir. Opo. So, ano po may expect namin? Talaga po bang questionin nyo? Talagang direktang tatanungin nyo po sila Espinito tungkol sa mga, and Kerwin, sa mga allegation laban sa inyo? Yes. Because the public deserves to know the truth. Malaman natin yan. You just watch and learn this Monday. Malaman. Ayan, actually, ako alam kong ano yan magiging moro-moro to kapag nandiyan si Bato. Pero at least sa Lunes, makikita natin kung paano manggagago si Bato. Ayun lang naman yung importante dito Alam na natin. Wala na tayong dapat pagtalunan diyan na magiging bias si Bato dito. Pero ngayon, ang makikita na ngayon natin dito, kung gaano niya gagamitin at kung gaano niya aabusuhin yung kapangyarihan niya para ipagtanggol yung sarili niya. Gamit pa yung resources ng Senado at saka ng gobyerno. Mas interesting kung makita yun kaysa doon sa magmoro-moro si Bato at si Bongo. Di ba? At tandaan natin mga kababayan, itong Senate hearing po na to, kapag hindi po talaga ito naging maganda, kasi obvious naman talaga na magiging bias sila Bato dito at si Bongo. Pag hindi po talaga naging maganda ito, hindi naman po tanga lahat ng mga Pilipino. Mapapansin talaga nila yan na ginagamit na po ni Bato at saka ni Bongo yung kapangyarihan nila bilang senador, para pagtanggol yung sarili nila. At malaki po ang magiging epekto nito sa halalan sa 2025. Diba? So, ako panonoorin ko pa rin to. Diba? Interesting to Ano yan? Kung paano natin palabasin yung katotohanan. Si Pate, pasingit lang Will you be extra careful in questioning sila Kerwin, sila Garma, those people that Karma, Kerwin and others na nagdidiin sa inyo? Kasi sir, syempre andyan yung possibility that people will say, ay unfair kasi ikaw yung nadidiin tas tinatanong mo sila. Yan, okay. Well, I will not be extra careful as far as the truth is concerned. I don't care kung sino masasaktan sa aking pananalita. Basta ang habol ko lang dito sa katotohanan, lalabas ang katotohanan. Wala siyang pakialam. So dapat maging ethical ka. Dapat maging ethical ka pa rin. 'Di ba? Ano yung walang yan na naman tayo Wala daw siya pakialam, pero dapat maging ethical ka pa rin. Gumamit ka ng ethics. I don't care. I don't care kung ano sabihin nila. What is important. Hindi ako taong pa-cute-cute. Hindi ako taong magpa-disinte-disinte. Kasi nga umiiwas ng basing or what. Basta sa akin lalabas ang katotohanan. Prangkahan tayo. Lalabas ang katotohanan. I will be frank. I would be frank and candid to everyone. Kilala niyo ako. So we expect na... Go ahead, sir. That's how I'm doing this. So we expect na diretsahan yung mga tanong niyo, sir? No holds barred? Yes. No holds barred. No holds barred. Kasi mahirap na yung mag-iingat ka na magpapapugi ka, ayaw mong tawagin ka na ano pang tatakot ka sa basing at the expense of the truth. Hindi mo mapapalabas ang katotohanan dahil takot ka na sasama ang imahe mo sa publiko. That's not me. That's not me. Sir, Tama na yan. Okay na yan. Basta alam natin, malinaw naman talaga to na kaya naman talaga pinush ni Bato ito para lang naman ipagtanggol yung sarili niya. Gamit po yung kapangyarihan niya bilang senador at gamit din po ang resources ng taong bayan. Sayang pera ng taong bayan dito mga ka-streetwise. Di ba? Siyempre, magbabayad ka ng aircon, magbabayad ka ng pagkain, magbabayad ka ng transport. Magbabayad ka ng resource person kasi may allowance po yan. Yung kada resource person po dyan sa Senate, may allowance po yung mga yan, especially kung may mga trabaho yung mga yan. Ay, naku, hopeless to, no? So, kayo mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Bato? Well, kung ako tatanungin ninyo, it's just very, very BS, no? Napaka-bullshit nito, pero magiging entertaining po ito sa Lunes. So yun mga babayan, so maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video mo, no? Sige po, salamat po. Thank you po. Bye-bye. Thank you.